Right, maayong buntag kanatong tanan sa atong mga suking tigpaminaw din sa DYSR 95.1 FM Dumaguete o sa naglantaw sa live streaming sa Facebook. Maayong buntag. Ako di ay si Shara, inyong higala sa kahanginan o kauban nato karon si Apostol Novi, Ivan Maven o Dr. Faulkner Faith Mascardo. Welcome sa atong daily devotional. Salamat. Yes, good morning. Buntag. Sige, Pastor Navi, invite sila, Pastor Navi. Alright, yes. So, nahuman naman ang ato ang departmental league. I mean, ang ato ang sports fest, no? Na napuntay maabot tayo nga liga, departmental league on December. Manaani siya sa basketball and volleyball. So, kadtong mga nakadula, congratulations di ay sa mga nidaog o tarungan na ang inyo ang line-up daan para aning upcoming nga departmental league. And of course, if ganahan mo watch og replay sa ato ang mga dula no tong last week, you can check CB Church Connect para ni Ana because na ay mga live videos. And of course, if ganahan po ka mo catch up sa mga sermons sa ato ang radio, we have Cornerstone Believers radio program. We have DYSR FM Dumaguete as well. And of course, naputay back up sa account ni Evangelist Maven, which is Maven Valencia. And of course, naasad tayo Counterflow and Sips of Scripture. And also, Evangelist Mav, we are available in YouTube and Apple Music and Spotify. Perfect. If you wanna hear out some music pagkabuntag or pagkahapon ba, please search lang Music Generation Official. Naana siya tanan sa YouTube, Apple Music, and Spotify. Alright. That's it, Evangelist Mav. Sige. Ma'am, lead siya to ang prayer karon this morning. Let us pray. Among may gugmaw nga mahan, daghang salamat sa mayong adlaw nga imong gihatag alang sa matag usa nga ni mata karon na mahanog naminaw nini nga programa. May mo giramahan nga tanan nga nigahin sa ilang panahon diya sa pag-angkon sa mga ikatudlo kanimo amahan. Tanan nga ilang makuha karon naman may gid kani nga praktikal nila magamit sa ilang pagkinabuhi sa matag adlaw ug makatukod sa matag usa kanila man sumala sa imong dakong plano sa ilang matag kinabuhi. May maamahan ang tanang naminaw ni ini man makabaton gayud og pagtinguha sa pagpangita sa mga butang mulungtad nga mao ang imong maikatudlo amahan ug dili lamang malingaw sa mga butang nga temporaryo. Ang spirito nga karon amo ang gi-invoke nga manginlabot ang spirito nga madala og pagpanabot sa ilang matag kinabuhi. Matag sa magdawat nini mo tubo, malipay, adunay paghamtong, adunay kalinaw nga Dios nun. Gilintanan na among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus ug Espiritu. Amen. 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 Welcome to Exodus chapter 14. Wow. From verse 1 to verse 5 ta mga gala ato ang hatagan siya og pagtagad kini nga lima ka mga bersikulo. And before ko ma-explain ninyo, maghatag niyo sa mga explanation ninyo, let's say from Evangelist Mav for the New Living Translation. Okay. New Living Translation or NLT. Then the Lord gave these instructions to Moses. Order the Israelites to turn back and camp by Hahirot. Wow, name, no? Between Migdol and the sea. Camp there along the shore across from Baal-Zephon. Then Pharaoh will think the Israelites are confused. They are trapped in the wilderness. And once again I will harden Pharaoh's heart, and he will chase after you. I have planned this in order to display my glory through Pharaoh and his whole army. After this, the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites camped there as they were told. When the word reached the king of Egypt that the Israelites had fled, Pharaoh and his officials changed their minds. What have we done, letting all those Israelite slaves get away? They asked. End verse. Pastor Chara sa Cebuano. Nagaingon diri. Ang Ginoo miingon kang Moises, pabalika ang mga Israelita og pakampuha sila atbang sa Pihahirot
tunga-tunga sa Migdol ug sa dagat nga pula duol sa Baal-Sipon. Ingna sila, kinahanglan nga magkampo kamo daplin sa dagat duol sa Baal-Sipon. Ang hari sa Ehipto maghuna-huna nga ang mga Israelita na salaag ug dili makagula sa dapit nga awaaw. Pagahion ko ang kasing-kasing sa hari ug gukdo niya sila ug sa ingon mapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari ug sa iyang kasundaluhan. Unya mahibaluan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. O gituman sa mga Israelita ang gisugo kanila. Sa dihang ang hari sa Ehipto gisuginlan nga nanglakaw na ang mga Israelita, na usab ang hunahuna niya ug sa iyang mga opisyal bahin sa mga Israelita. Miingon sila, nganong gibuhian taman ang mga Israelita? Wala na hinuon kitay mga ulipon. Okay. Mga higala ni nga kabuntagon nato ang sigutan bitaw ang crossing the Red Sea. Wala pa gini siya ingon nga nanaslas pula nga dagat o sa Red Sea. But ang ato lang emphasis ni ini mao ang trusting God when the path seems impenetrable. Magsalig ta sa Dios. Ang ato makatunan ning kabuntagon higala sa atong mensahe kanang kabaluta mo salig sa Dios sa dihang ang dalan daw makaingon tag dilit na masudlan. Oo. Dilit na maagian, dilit na nimo maadtuan. So kining Exodus chapter 14 manggod mga higala nagatudlo ni siya nagasaysay ni siya sa dramatic moment when the Israelites find themselves between Pharaoh's army and the Red Sea. Sayunan kag naaras tunga imong gatubang na pulang dagat ug niya simong likod mao ang mga sundalog dako kay kasundalohang nigukod ninyo ay kay aron nga pamatyon gud mo. Gikan sa tawhanon nga panglantaw makaingon tag human perspective mga higala. The situation looks hopeless. Tinuod. Nga naman kay mountains on either side and a daunting sea before them and an enemy quickly closing in. So walang tuo nimo Apostol no bukid. Sa imong atubangan dagat nga lawom sa likod mga arming ninggukod. Okay ko rin kag patay. Dead end. Oh, human. Sa mata sa tao makaingon kag balipaglaom. Apan ang Dios ganahan kay Dios mo corner sa tao. Ang Dios nagapamuhat. He is at work, inviting His people to trust Him in the face of fear and confusion. O kini mensahe mga higala nga ako nga ipasabot kininyo karon. Dunay mga praktikal, tulo ka praktikal nga mga pagtulunan gikan niini nga passage. When God redirects our path, when fear presses in, and when He delivers in unexpected ways. Kining tulo ka pagtulunan mauni sa atong makatunan. Number 1, God redirects our path to faith, not to fear. Unsa Apostol no? God redirects our paths to faith, not to fear. Not to fear. So, usbon sa Dios ang ato ang agianan aron sa pagsalig kaniya, aron sa pagtuo kaniya, dili aron mahadlok ta. Unsa giingon sa verses 1 to 3 gani Pastor Shara? Ang Ginoo miingon kang Moises, pabalika ang mga Israelita ug pakampuha sila atbang sa Pihahirot, tunga-tunga sa Migdol ug sa dagat nga pula duol sa Baal-Sipon. Ingna sila, kinahanglan nga magkampo kamo daplin sa dagat duol sa Baal-Sipon. Ang hari sa Ehipto maghunahuna nga ang mga Israelita nasalaag ug dili makagula sa dapit nga awaaw. Kini ba God instructs Moses to set up the confrontation at a location that forces the Israelites to face the sea and the approaching Egyptian army. And the point nini mga higala is not that the sea is the only obstacle. Ang punto nini mo nga dili bitaw ang dagat nga mao lamang ang babag. But that God uses a redirected path, sometimes through difficult or illogical nga ruta. Makay yung binuang pagkasuguan sa Ginoo. Ha? What's it to you? Just to reveal Himself and
Kada bang makat-on ang tao sa pagsalig sa Dios, mulalom ang atong pagsalig sa Dios. Ganahan ang Dios ana nga lalom tag pagsalig niya. Wala iban mo wala isbisan kitang tao iban mo ganahan nga ang pagsalig sa uban diha nila. Babaw. Ganahan ka mosulod nga mosalig ra ko nimo kung naara kas gawa sa pultahan sa balay. Pero kung musulod na kami mga nga, pastor, pasod lang ko, ay dili ko, kaya wako salig nimo, di ka malain na na. Ha? So ang gipangandoy sa Dios manggod nga 100% ang tao mosalig sa Dios. Amen. Nang lalumtag pagsalig sa Dios kay sayon ra mga ingon nga ako salig mo Ginoo. Pero pag abot na sa mga panginahanglan manulis man. Yay. Manulis, mangawat, maligyag shabu kay para mosulbad ang problema mingon kasabot pud ang Dios akong panginahanglan mamaligya ako og shabu. Oy. Mga igala ang plano sa Dios reorients our plans so that His power becomes the visible solution. Di ba akong basahon balik ka? Ningon ang Biblia, sigbasa ganyan ni Pastor Sara. Ang Ginoo mingon kang Moises. Isiging na Pastor no? Moises. So kanong dili man tanang tao. Nang iagi malagi sa Dios usa ka alagad niyo. Propeta. Kani man kat-on ang mga kasuhanon nito ni mga ay na mo siguro na bitaw nga God directed me directly nga pagistorya nga kuan wala ni agig mga alagad sa Ginoo pagilom di ay. Ang Dios ang atong amahan hantod karon nagpadayon siya nga nagsubay siya sa mga protocol sa gingharian. Iyang giinan si Moses gisugo niya. Pabalika ang mga Israelita. Ano sa imong implication na ibon pabalika? So meaning They dito went na mo. somewhere. Dito na mo. Ningon, balik. Hala, uy. Makaingon illogical magani pa sa Sara. Kani mo Ginoo ba manugo na to ba? Dito na ta pabalik ko ta. Sure na nila. Pagisuro ko na pagtarong ko na Lord. Kaning propetahan ni piki ni false prophet man ni. Ikaw ko ni sa Moses ani. Buwa kay unsa may naw katubang nimo na pasol no? Pabalik ko ni mo mga tao. Ay, kanang ningon ni Ginoo nga balik ko na mo. Diyon na pagidreo og pakampuha sila at bang sa Pihahirot tunga sa Migdol og sa dagat nga pula. Duol sa Baal Sipon. Kaning baskuta pros man mga bukid niya kaning Migdol ang Migdol mo tong dapit nga na dito nagsunod ang mga dakong army sa Egypt dayon ang Red Sea mo nagiatubang na nila na dead and good literally dead and good may taglay barko gisabuton dito bisa pag grabe ocean jet hindi mo silbi na pay kanang kuan na may kukalyong mga barko di mo silbi ano man labing minus 2 million ka tao ang manakay lugdang barko muna nga nabati kanta na sa bata pa ko ba sa church ba nga giunsa ni Moses pagtabok giunsa ni Moses pagtabok giunsa ni Moses pagtabok giunsa ni Moses pagtabok sa pulang dagat milangoy wala milupad wala misakay wala milakaw oo ang pagtabok sa pulang dagat Red Sea, itabok nila. Naglakaw na sila. Yeah, man. So, giset up to sa Dios. Ang Dios mo yung nag-set up niya itong confrontation. Yan, ingon ng Biblia nga, gituyo to sa Dios ang hari sa Ehipto maghuna-huna. Malamon kayo itong amahan dyan. Tinoon. Maghuna-huna ang hari sa Ehipto, Moses. Nga ang mga Israelita na sa laag. Ug dili magagula sa dapit nga awaaw. Ingon ang Ginoo. Magtuon ng paraon nga nang wala na sa laag na ni mga Israelita. Pero Moses, Wow. ato aning sit upon. Tinoon. Iban mo kasi masulti mo ng batasan sa Diyos. Iban mo. Di rin ako makita that God is very clever, yung guy, no? Especially when it comes to devising ways in which He could make people see kung unsa siya kagamhanan. Gani man diri no, there's a siguro Dr. Faulkner no, sa mga tao nga niuban ani nga wala gyud ka tap sa vision sa Ginoo, pwede kay ning magbagulbol. Ay mo lang. Oh. Oh.
the good thing is napod si Moses para mo sulti nila kung unsay plano sa Dios. But then again, kung pananglitan di gud sila mo refuse silang maminaw apil nis mga kuan bugul-bulan sa dapit. Yeah. And I remember sa book of Proverbs, chapter 3, verse 5, ingon bitaw, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Naam gud ay tindin si Ivan Mab nga magsaligtas sa itong kagulingong understanding. Tinuod. Magsaligtas sa kagulingong panabot. Kaya ingon ng verse 6, in all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Then Isaiah chapter 55 verse 8 to 9 nag-ingon, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Wow. Kana kiniingon ang ginawa na Ivan Mav. Kabalo ang Diyos. Tinuod. Kabalo ang Diyos ang tao maghunahuna nga iyang hunahuna sakto. Correct. Maghunahuna ang tao nga hunahuna sa tao sakto. Iyang ginawa na my thoughts are not your thoughts. Yes. My ways are not your ways. So, ang itang musalig sa Ginoo kay kung ikaw ni usa sa nagdiggi ka na sa dalan, padulong na ka naglakaw na ka dito sa ruta nga primero nga gilakwan ninyo ni mga Ginoo. Balik, Moses, pabalik ka sila. Man kapoy ka layo na pila kilometrong gilakwan pabalikon ta. Meron tagwa ti gidalan nati anak diri ana. So, gituyo to si Ginoo Ivan Ma para legit kayo ang unahuna sa paraon nga ala nangasalag sila. Pero wa sa kabalong gituyo to si Ginoo. Pero ang mga sakop anis kongregasyon ani Ivan Ma'am sa Israel nga di kasabot. Awan na. Pahungaw mag-stories na. Stories na sa Facebook. Among propeta piki. Nice. Ay. Now, mga igala, ako pagdasig niyo kabuntagon karon. When God redirects your plans, ginamon sa mga panahon nga imong plano, usbon sa Dios. Okay. Tinuod. Labi naman kini akong plano diri. Mano ni kalitag kausab? Doon ay redirection sa atong plans. Sa dihang usbo na sa Dios, ipa-erase sa Dios, ipa-delete o ipapapa sa Dios, usba na, delete na mao, delete ta diha, arita diri. Kung usbon sa Dios ang imong plano, na ako'y tambag ni mo higala. Resist the impulse to demand explanations. Amen. Ang pinakamaayong buhaton sa Sakristoano nung di siniglamos Ginoo, Lord, kindly explain it to me. May mantag na yung word nga kindly. Masigwa good. Mingon na, Ginoo, you owe an explanation. Wow. Na kay utang sa explanation na kuha kay explain ni ko ani. Na mahigala na ako tambag nimo. Tuman kung sa instruction sa Ginoo. Choose to trust God's purpose even if the path is unsettling. Ha? Sa atong point number 1, timan igmayo, God redirects our path to faith, not to fear. Ug ang title sa mensahe, Trusting God when the path seems impenetrable. Amen. Kabalo pa ba ka mosalig sa Dios kung ang dalan makaingon na di naman ta kasungsun, di naman ta kasuot ana, unsa kun dalan na? Dalan pa ba na? Dalan ba din ng Red Sea? Kapos no, dalan din ng Red Sea, di mo na dalan. Nya imo ng Dios diri mo agi padulong dito pikas nga ato sa laing isla. Ato sa laing yuta mo ni dalan nito. May tag na bridge. Wala po. Ay sigurado pa kung sa na bridge, collapse gyud silang gidaganon. Collapse silang gidaganon milyon yung budungang agi. Ang Ginoo maningitag pamaagi. So kung naa mo kay ang buhaton ni Gala ni kabuntagon, usa ni ana nga seek to discern what this redirected path might reveal about God's character. Kana kay naigiusab sa Dios sa imong plano, kana kay naigiusab sa Dios sa imuhang kahimtang, kana kay dili malahos ang imuhang giplano-planong mo ibuhaton, naay itug-an ang Dios sa iyang karakter dihan nimo. Pwede ang iyang ipakita ang iyang power sa milagrosong pamaagi, makaingon wow, kagamhanan sa Dios. O ipakita sa Dios nga faithful siya sa mga saad nga dili jud ka pasagdaan niya, o ipakita po sa Dios nga kaya kang luwason niya bisag peligroso na kay kanim good evangelist ma'am. Di mo kita ka-feel ani unsa ni siya ka peligroso kay wala man gud ta diha. Ha? Kana bang duol na kay sanan nga. Madungog na nimong dahunog sa mga kabay.
Yan singgit ng mga kon ba, mga cavaliers bitamingon sila, patay dali, patay. Walay mabilin. Ulo mangligid. Ikaw makaduga na Ginoo. Tanan Ginoo ngay mo lagi kas pinakatakos to kagamay. Tawgo nimo, Ginoo gagmay, Ginoo dagko, Ginoo junior size. Tanan. Asa Ginoo nga tag kuan medyo kilo to kas kilo na 2 kilo 3 kilo tawgo na nimo tanan na kay para lagi ka maluwas ka. Hadlok ba yung ginakasanan si Tilo Nailan? Amen. Yun ang Ginoo nga ako ba yung kasit up yun diha mo mabutang. Kabantay ka na Apostol Nov nga wala ni mo planuhang tanan pero na corner hinoon ka. Nakasulay na ka na wala pa. Kasulay pa man. Ako pati sulay agad. Wala na ko plano unplanned tanan. Dili na may plano na ko. Unsa naman ni na corner naman ako. Basta kay kayo Ginoo. Ika na si bala na gani. Nakaampo ko na Apostol Nov. And kabalo ka kanang 11th hour na gyud kaingon ka katrili. Lamo jud kay tabas Ginoo ni ron. Pag-igo gyud nga naabot gyud ang pinaka untop gyud nga pinaka problema. 1 minute before naabot ng solusyon. Kiingon ko, praise God, hallelujah. So, dili ko musultin yun ni mga higala kung wala ko kasinati. Muna nga ako mapasigarbuhon ko nga ang Dios nga akong giwalig, akong gipanghambog matag adlaw din programa na to. Dios siya nga iyang i-reveal iyang character da nimo. Itukan niya iyang power, iyang faithfulness, iyang deliverance from all kinds of danger or evil. So, just pray for eyes of faith to see beyond the obstacle to God's presence in the journey. Kay kung dili ka mag-ampo bitaw nga imong mga mata sa pagtuo makakita, sigurado jud ko tanang bugutbot. Ibog ipahungaw sa social media. Tanan yung reklamo may ito sa unang panahon kay wala gyud social media, wala Facebook, so dili sila ka-post dito pero kung naa pa man ganito, unsa ni mga higala, mingon sila mga friends, mga relatives, kamo ni bahala ni kay wala ni yabag din imong propeta si Moses diri na unsa na may ani. Natarong nga imong dalan padulong dito, gidalan na mi imong didin. Yeah. Sigurado jud ko na mga singpos-pos dito. Pero lisod po to sila ito po sulnog kay 1 signal ito kay mabuti wifi. Namas tunga-tunga. Namo dos disento. Anyway, artist number 2 mga higala. Fear is real, but faith outlasts fear. Tinuod man nga ang kahadlok is naamang gina. Fear is real, but faith outlasts fear. Tinuod man ang fear is naamang gina siya apan ang pagtuo mas mulahutay pa, mas mulungtad pa kaysa kahadlok. Unsa may giingon di sa writer sa book of Psalms Ibn Mav, chapter 56 from verses 3 to 4. Psalms 56, 3 to 4. It's Psalm 56, 3 to 4. Giingon diri, no? But when I am afraid, I will put my trust in you. I praise God for what He has promised. I trust in God, so why should I be afraid? What can mere mortals do to me? Dinuta sa writer sa book of Psalms, maningon siya, when I am afraid, I put my trust in you. Amen. So bisan di ay ang mga tao sa Biblia bitaw nga mga bagitang alagad si Ginoo niya na si David, si King David, hari ha. Tingon siya sa panahon nga mahadlok ako, bisag hari di siya dahil si kadlok. Nabay ay kuan City of David sa Israel. Sikat kayo pero bisan siya nga hari na si kadlok. Ikaw pagkaha nga. Narakas Pilipinas ba nga gari-hari lang. Sigurado jud po na kay kadlok sa kinabuhi nimo pero kat-uni ang mga bagitang tao nga nasulat sa Biblia nga ningon sila kung sila kuno na kung sa kahadlok sa kinabuhi ila lang ibutang ang ilang pagsalig sa Ginoo, sa Dios. So mga higala akong karon nga ma-imagine nimo ang kahadlok sa mga tao nining panahon na. Pastor Shara, imagine nga usa ka sa mga taong gigukod niini nga wala mo bisa na lagsundang wala nya nagukod niyo mga trained for war, trained for battle. Ya bisa pag na unsay naari mo kutsilyo, yan nun. Sloko na yung kilid sa sundalo. Kapadulong pa lang ka, wala piti na ka, patay na ka. So literally man ang mga tao nining panahon na they cried out. They wished to return to Egypt and the sea. And they saw the sea as an insurmountable barrier.
Amen. Hilang na gay! Hilang sa tama ni ma'am. Unsa na ni? Para ba ko kabayan? Sa St. Peter! Ako kalungon. Oh, God. Yung butong uban, ay lagi-lagilag na, mga lutaw ratas dagat. Si Ay, Peter. mix ang imo sa baa kay ni kay mga at least 2 million ka mga tao ang gatyabaw. Kaya ang desisyon sa hari ani Apostol Nog ipatyon mo silang tanan. Oh. Ang singgit man gud sa ilahang kuan, ilang leader nila sa kuan ba, sa army ba dingon. Why mabilin? Patay tanan! Makadung sila, patay ko no. O man ingon nga papaulion sila post ka ng papalion sila, patyon man sila. So, hindi nga ng Biblia nga hilak yun sila. Singgit, jabaw. Ug ang ilang hangyo nila, unta doon. May pag makabalik na lang sa Ehiptong buhi. Kaya ang ilang nakita ng dagat, usa ka babag nga huwag solusyon. May tagahibig ko sa kabulan, may bagay, maghimog bangka, may isa pa ko sa kabulan. Alanganin kaysa ng 2 million sa kaya kaysa mo na. Piki ko kayo. So, pagkidya nung magkita ang gahom sa Diyos nga kalit pa. So, di ba nila mahigala nga mo na yung sitwasyon? Apan, fear does not define reality. Amen. Fear does not define reality. Wala na pasabot nga na kay kahadlok na ngayon ka nga mo nagdyan ay tinuod nga realidad sa kinabuhi. Yes, na may kahadlok. Pero na pa'y mas labaw sa kahadlok. Ha? Ang mo define sa realidad sa kinabuhi ka ng pulong sa Diyos. Unsa may giingon sa Diyos sa imong kahimtang? Unsa may mga saad sa Diyos nimo? And doon naman may test sa kinabuhi. The test is whether we respond in fear or faith. Luwara man na. Unsa nagpa-amazing ani nila kay tagangan ako idea what magdula sa English words ron. Idea. Ang duha ka F sa kinabuhi nga angay kadlukan o angay nimong kalipayan. Ha? Number 1 is madlok ani kay fear man. Fear. Ikaduha, ano ka sa faith. So kung di ka kabalo mo pili og F lang nagsugod. Kung masayop kag pili sa kinabuhi adto ka sa fear, human gyud ka. Wa gyud kalipay, wa gyud kay kalipay. Pero parang kung masakto kag pili, ano ka sa faith, mapuno pa kag paglaom makaingon ka labi sa kinabuhi nako. Now, nganong paingon ko ninyo nga magdula ta sa word. Tungod kay di ba ningon ko fear is real, but faith outlasts fear. Oh, sige. Kung imo i-spell out ang fear, Apostol Nog, pila man na ka letters? 4. Oh, F-E-A-R. A-R. So asa may mas dagan? Ang faith, pila ka letters? Faith, 5. Oh, di ba? So, labaw lagi lang faith lagi. Labaw. Very nice. Muna na yung magdulat ang word gano'n. Kung na kay fear, di ay kabalaka. Kay mas labaw ng faith. Ganon. Dili palupig ang faith, oy. Sa spelling palang daan, di na napalupigan. So, ako ang pasalig niyo mga gala nga, kung doon naman gani kay gatubang nga mga kahadlok sa kinabuhi, ay kalimot. Nga kung na kay pagtuo, kanang tanang kahadlok ni mulupig na siya. Amen. Gani ningon ang book of Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Isaiah chapter 41 verse 10 says, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Unang mga butanga nga angay ni mong ikalipay. You should acknowledge your fear. Nga na, ba tayo ingulo, ako nadlok. I-acknowledge ka na kay hadlok, but voice your faith in God's promises. Choose actionable steps that reflect faith. Example, engage in prayer. Kang taong na ipagtuo sa Diyos, mampo, gina. Amen. And seek godly counsel. Ang taong na ipagtuo sa Diyos, mangutana po tambag sa mga alagad sa Ginoo. And move forward in obedience even when outcomes are uncertain. Ug mingon si Moses, abanti ta. Usa pakabantihan na nga dagat mo lang, abanti lagi ta. Hadlok dili, hadlok ay. Pero ilisi ang imuhang hadlok. Ha? Replace anxious rehearsals with rehearsals of God's faithfulness in your memory and conversation. Ang ginabuhat na ako practically Pastor Shara kay naamo di mga panahon nga imong una-una takihog hadlok sa. Kung dunay rehearsal sa anxiety sa una-una nimo ilisin, ay chim pasag pulong sa Dios, Pastor Shara na. Unsa mga saad sa Ginoo.
Isaias 41:10, ayog kahadlok kay ako nagauban kanimo, ayog kabalaka, ayog kalisan kay ako ang Dios. Muna imong balik-balik og basa saro di malig-on imong pagtuo. Kay kung wala kay madungog pulong si Ginoo, wala kay basihanan siyang pagtuo. So kung wala kay faith, pildi na kadaan, fear gid ang imong tugpahan. Pero kung nay word sa Dios, mubunga na siya og faith sa imong hunahuna kasing-kasing mo nang kaya nimo atubangon ng imong challenges matag adlaw. Amen. Mga igala, ikatulo. God delivers in ways that surpass human expectation. Unsay giingon sa bersikulo 21 hangtod 22, advance na gamay. 21 to 22, Apostol Nov. Ningon ang bersikulo 21, unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat, ug natunga ang dagat pinaagi sa makusog nga hangin nga gipadala sa Ginoo gikan sa sidlakan. Tibuok gabii nga kusog ang hangin hangtod nga mimala ang yuta taliwala sa dagat. Grabe sa, ni mala. Ang dagat ni mala. Dako ang highway yan Pila kayo banabana nimo? Pila ka ni ka-lanes, Pastor Chara? 2 million mo agi. Pila ka ni ka-lanes, one lane rin Dako ini siya. Tuo gagamay ni siya. Gipahawan. Giisa ni Moises ang iyang kamot, di man na normal. Dito na normal Giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga hangin gikan sa silangan nga mihuros sa tibuok gabi. Ang Dios magipatay tayhupin na. Ang dagat dibalhin Sa mga higala, timan ninyo ning maayo. Walay lisod sa Dios. Kaya niya maghimo og pamaagi nga lisod abton sa hunahuna sa tao. So ayog kalisang na kay Dios nga mosulbad sa imong problema. Bisan daw lisod ang imong giagian, basta ang Dios na ingon nga diha ka, ay kabala ka. Ubanan ka sa Ginoo ug makita nimong trabaho sa Dios nga magapanglihok sa imong mga hagit sa kinabuhi. Daghang salamat mga higala sa pagkauban ni kabuntagon. Ang Dios magapanalangin kaninyo.